So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, i-game test natin itong isang entry-level smartphone ni Poco, ang Poco C65. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, ito pala yung quick specs si Poco C65. Sa OS out of the box, sa Android 13 siya with MIUI 14. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G85. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. And sa GPU, meron siya Mali G52. Meron siyang 6GB. Yung variant na game test natin is yung 6GB of RAM and 128GB of internal storage. At pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 18W fast charging. So, 5 games ang ating i-test: COD, Genshin, Asphalt 9, Mobile Legends, at Farlight 84. So, first na lalaroin natin is ML. So, ito ang ating settings. HD mode naka-on, refresh rate high, graphics ultra, naka-on ng outline at shadow, at naka-full download ng resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, napaka-smooth ng performance ni Poco C65. So wala siyang setting sa super refresh rate. So high refresh rate lang available. Pero so far, kahit nasa ganitong settings ay playable naman po ang Mobile Legends, and smooth naman siya so far mga J-Vlog. Makakalaro kayo ng maayos ang ML dito. Available naman ng ultra graphics, yun naman ang magandang balita. Pero hopefully sa mga updates pa netong C65 ay maging available na yung mataas na refresh rate pa, kasi paniguradong kaya yan ni Poco C65. So yun, pagdating sa ML, tingnan nyo, smooth na smooth siya. No frame drop so far, tayo na na-experience dito sa smartphones dito sa smartphone na. So pagdating sa COD Battle Royale, nakakatuwa naman na playable siya at wala naman tayong experience na any problems while playing this game dito sa smartphone na to. Nakakalungkot lang na medium graphics lang ang pinakamataas available, na I think yung G85 ay makakaya pa yung high settings niyan. Pero hindi ko alam kung sa brand lang ba yun or sa software. Pero yun, medium lang mataas pero high frame rate naman ang available. So okay naman siya. Nakakalaro naman tayo mabuti. Movement, all goods din.
Ayan o. So, kahit may kalaban tayo, walang frame drop sa experience. So, panigurado may enjoy nyo pong maglaro ng COD Battle Royale dito sa smartphone na to. Playable po siya. So, pagdating sa COD multiplayer, tingnan nyo naman, napaka-smooth din ng performance dyan ni Poco C65. Oh. Movement, all goods, medium graphics, okay naman siya. Pero I think kahit na naka-high settings, ay smooth pa rin naman ang performance nito sa COD. So, yun. Multiplayer, panigurado pong may enjoy nyo naman dito sa smartphone na to. Super playable po siya. So, pagdating sa Asphalt 9, maganda naman ang performance dyan ni Poco C65. Smooth naman siya so far. Wala naman tayo na-experience sa mga any big problems habang naglalaro. Kaya panigurado pag maglalaro kayo ng Asphalt 9 dito, ay may enjoy nyo rin. So, next is Genshin Impact. Set natin yung settings niya. So, graphics highest. 60 FPS. At low lang natin yung motion blur. Tingnan natin kung ma-handle yan ni Poco C65. So, surprisingly, nakakagalaw naman tayo. May mga frame drops, meron tayo na experience. Hindi siya smooth sa ganitong settings, pero playable siya. Ayan o. May slow movement. Ayan o. Pero ngayon, i-off natin yung motion blur. Tingnan natin kung meron bang malaking pag-iiba dito. So, motion blur off natin. Okay. So, wait lang. Yung movement, medyo nag-iba naman. Mas bumilis yung pag-rotate niya. At playable naman siya sa high settings, mga J-Vlog, pagdating sa Genshin Impact. Ayan o. Nakalaro naman tayo mabuti. Pero take note na since ganito settings natin, asahan nyo na mas mabilis siyang uminit compare pag naka-low settings lang tayo ng Genshin dito. Kasi syempre pag naka-high settings po, mas malakas po kumonsume yan ng power. Ayan. Or nagre-require talaga siya masyado ng power kaya mas mabilis po siya mag-overheat. Since dito naglalaro lang tayo ng few minutes, medyo nakaka-experience na tayo ng warm dito sa may joystick. Pero hindi naman overheat na totally. Pero matik yan, pag naglaro kayo ng napakatagal sa high settings dito, mag-overheat na to. Kahit anong smartphone brands na na-test ko sa Genshin, kahit nga flagship mas mabilis pa nga uminit ang flagship Kasi since yung mga display nun, mas matataas, yung resolution nun, di ba, mas sharp, mas mataas nga. Kaya mas mabilis sila mag-overheat. Pero yung ibang flagship kasi may mga liquid cool na. Pero dito sa Poco C65, ayan, medyo umiinit siya na dito nung sinet natin siya sa high settings. Pero playable po siya sa high dito sa smartphone na to. So, yun. Genshin Impact, playable po sa Poco C65. Biruin nyo, ganitong smartphone na napakamura lang, ay makakalaro na rin po kayo ng Genshin Impact. So, yun mga ka-J-Vlog, yung game test natin dito sa Poco C65. So yes, maganda naman po yung aking gaming experience ito sa smartphone na to. Kahit ito nakakatuwa sa Poco, sa halagang almost 5.5 ay meron na kayong smartphone na pwede pang gaming. At ang nakakatuwa rin sa ganitong presyo, 6GB na po ang pinaka-minimum na mo-offer na RAM ni Poco. So nakalimutan na nila yung 4GB, that's nice. Pero still acceptable pa naman ng 4GB sa ganitong price segment. Pero nakakatuwa si Poco na ni-level up na nila sa 6GB of RAM ang below 6,000 pesos na smartphone. So, pinaka-mura is 6GB 128 na.
na perfect yan for gaming, of course. Sa ganitong presyo na below 6,000 pesos ay makakalaro na po kayo definitely ng mga modern games dito tulad na lang ng ML. ML smooth siya, wala akong marereklamo sa ML. COD, Battle Royale, okay rin naman. Playable siya, meron tayong mga slight hiccups ng konti sa Battle Royale. Pero minsan smooth naman siya, pero minsan pag nag-overheat na meron tayong mga konting frame drops na na-experience sa Battle Royale. Multiplayer, smooth na smooth. Genshin, sa Genshin, pag naka-motion blur, hindi siya smooth. Even naman pag naka-high settings, hindi siya smooth dahil meron tayong mga frame drops na na-experience, pero still playable siya sa high settings. Kaya kung gusto nyo makalaro pa ng mas okay, or mas maganda performance, syempre set nyo sa pinakamababang settings. So kung i-rate ko ang gaming performance si Poco C65 sa kanyang presyo na 5.5, 1 loss na nga sa score ko dito mga ka-J-Vlog, nasa 9. So kung interesado kayo sa Poco C65, ayan mga ka-J-Vlog, ilalagay ko po yung link nito sa description box.